Itago niyo na lang ako sa pangalang Mike. Noon pa ay gusto ko na sanang ibahagi ang karanasan kong ito sa inyo. Pero wala akong oras. Laging busy sa trabaho. Ngayon na lang ako uli nagkaroon ng pagkakataon para magsulat. Noong kakagraduate ko pa lang ng high school, tumigil ako sa pag-aaral. Hindi muna ako tumuloy sa kolehiyo. Kasi priority daw muna yung mga mas nakakatanda kong kapatid. Hindi naman ako nagalit. Alam ko naman kasi na kapag gumraduate sila, ay ako naman ang pag-aaralin. Imbis na tumambay sa bahay, naghanap-hanap muna ako ng trabaho. May dumayo sa aming taga ibang lugar. Naghahanap daw sila ng tatao sa karinderya nila. Lucio yung pangalan ng lalaki. Maganda yung suot. Mukhang mayaman. Dahil wala nga akong mahanap noon na trabaho, sumama ako kay Lucio. Maayos naman yung usapan namin. Doon ako titira habang nagtatrabaho sa kanila. Libre lahat. Bahay, pagkain. Tapos minimum wage ang sahod ko. Okay na para sa unang trabaho. Pagdating ko doon sa pagtatrabahuhan, nagulat ako kasi malaking building yon. 2 palapag. May kainan sa ibaba at itaas. Ang dami ring tao. Pinipilahan talaga. Nakakapagtaka nga eh. Naupo ako at binigyan ako ni Lucio ng pagkain. Sabi niya kumain daw muna ako at magpahinga. Sa susunod na araw pa ang simula ng shift ko. Inasahan ko na ang dahilan kung bakit dinudumog yung karinderya. Dahil siguro sobrang sarap ng pagkain. Pero hindi. Nung isubo ko yung ulam, nagulat ako. Hindi siya ganoon kasarap tulad ng inaasahan ko. Sa tingin ko nga, mas magaling pa magluto si mama kaysa sa mga tagaluto ni Lucio. Inubos ko lahat yung nasa plato. Pagkatapos ay dinala ko ni Lucio sa likod ng karinderya. May bahay dun. Sama-sama kami ng iba pang mga empleyado rin sa karinderya. Pinapasok niya ako sa kwarto at doon kami nag-usap. Linggo lang ang day off. May ilang mga rules at malalaman ko na lang daw ito kapag nagsimula na ako. Ang pinaka-importante raw sa mga rules na ito ay isa lang. Bawal pumunta sa basement noong karinderya. Tanging si Lucio lang daw ang pwedeng pumasok doon. Wala nang iba. Tumango-tango lang ako at nagpasalamat. Kinabukasan nagsimula na nga ako. Okay naman siyang trabaho. Bali magsaserve lang naman sa mga kumakain ng order nila. Siguro ang pinakamahirap lang na parte ay yung halos hindi maubos na customer. Grabe, halos walang pahinga. Hindi ko nga alam kung ano bang nalasahan nila sa pagkain at bakit gano'n na lang sila kung kumonsumo nun. Hapon mga 3:00 ay tsaka lang humupa lahat ng customer. Nakaupo ako doon sa malapit sa cashier. Sabi nung isa kong katrabaho na pareho kong server din, masasanay na lang daw ako sa ganoon. Tama nga siya. Lumipas yung mga ilang araw at parang naging normal na lang sa akin ang lahat. Sa unang day off ko, nag-inuman kaming mga empleyado ng karinderya. Nakilala ko ng mas malalim yung iba sa kanila. Tapos napunta ang usapan sa basement ng karinderya. Maraming humula kung ano raw ba ang nandoon at kung bakit bawal pumasok. Pero ako, hindi ko muna inisip yon. Nung umuwi kami, naabutan namin si Lucio at yung kapatid niyang pulis na nasa harap ng karinderya. Kumaway sila sa amin. Pero ako lang yata yung nakapansin na yung blue na sapatos ni Lucio parang may patak ng dugo. Matalas talaga yung paningin ko noon pa man, kaya hindi nakakalampas sa akin kahit maliliit na detalye. Naisip ko baka napatakan lang ng dugo ng baboy o kaya ng ketchup. Sa ika-4 kong buwan sa karinderya, may nangyari na bumago sa pagtingin ko kay Lucio. Mabait sa amin si Lucio. Madalas niya kaming ilibre sa mga pasyalan, lalo na sa linggo kung saan sarado ang karinderya. Libre niya lahat yan. Kumbaga siya yung boss na talagang may malasakit sa mga empleyado niya. Sabi nga nung iba ay madaling lapitan si Lucio. Isang sabi mo lang sa kanya na babalik ka, ibibigay niya agad ang pera. Wala nang pali-paliwanag. Nung Pasko binigyan niya kami ng bonus.
Tapos may mga regalong sapatos pa. Tuwang-tuwa ako nun. Isang gabi, nasa kwarto na ako nung maalala ko na nakalimutan ko pala yung cellphone ko sa ilalim ng kaha kung saan nilalagay yung pera. Pumunta ako doon sa kwarto kung saan natutulog si Lucio. Hihiramin ko sana yung susi, kaso walang tao. Nakasampung katok na ako walang sumasagot. Naisip ko baka nandoon na naman sa karinderya si Lucio. Doon namin siya laging nakikita, lalo na sa gabi. Minsan kasama niya yung kapatid niyang pulis. Minsan naman mag-isa. Alam naming lahat na sa basement siya pumupunta. Saan pa nga ba? Ang hindi lang namin alam kung ano ang ginagawa niya doon. Naglakad ako sa karinderya. Ang dilim na ng gabi. Sarado na lahat ng ilaw. Pero matalas pa rin yung mga mata ko. Bukas nga yung pinto, pero sarado yung mga bumbilya sa loob. Dahan-dahan akong lumapit at pumasok. Muntik pa akong madulas sa sahig ng karinderya kasi may malaking mapa ng kung ano. Hinawakan ko ito at inamoy. Amoy dugo. Malansang dugo. Sabi ko sa sarili ko, dugo yun ng baboy o kaya ng baka. Malamang ay may kinatay si Lucio sa basement. Naglakad ako papalapit doon. Ang tanging ilaw ay nanggagaling sa basement. Narinig ko na may naglalakad sa loob. Nung nasa hagdan na ako pababa sa basement, nakita ko na mas maraming bakas ng dugo sa lalakaran. Sa pagkakataong yon ay kinabahan na ako. Parang lumabas sa utak ko lahat ng masasamang pwedeng maging dahilan kung bakit may dugo sa hagdan. Dapat umalis na ako, pero hindi ko ginawa kasi gusto kong malaman kung anong nandoon sa basement. Anong tinatago niya doon? Bumaba ako sa hagdan at matapos ang 4 na steps ay yumuko ako para silipin kung ano bang sikreto ang nandoon. Una kong nakita ay yung mga kulungan. 4 na malalaking kulungang bakal na naglalaman ng kakaibang mga hayop na parang aso pero itim ang kulay. Mahaba yung bibig, pula yung mga mata. Nung ibuka nung hayop ang bibig niya ay nakita ko yung naglalakihang pangil na parang maliliit na kutsilyo. Tsaka ako naisip na hindi basta-basta karne ang kinakain ng hayop. Kamay yun ng isang tao. Sa sahig ay putol-putol na piraso ng isang tao. Malamang ay batang babae base sa klase ng suot niya. Doon na ako nagpasyang bumalik sa itaas at lumabas. Dumiretso ako sa banyo at sa bowl ng banyo ay nagsuka ako ng nagsuka hanggang sa mawala sa utak ko yung imahe ng patay na batang babae habang kinakain ng hayop. Sigbin yun. Alam ko. Dati ko nang narinig sa mga kwento nila mama at papa ang patungkol sa ganoong klase ng mga hayop. Sigbin. Ayon sa mga kwento, ang ganoong klaseng mga hayop ay nagdadala ng swerte sa mga negosyo ng kung sino mang mag-alaga sa kanila. Malamang ay nabili ni Lucio ang mga sigbin sa mga mangkukulam na taga-bundok. Sabi-sabi kasi na sila lang ang may kakayahan na mag-alaga at magpalaki ng mga ito. Kaya pala sobrang lakas ng karinderya, kaya hindi nauubusan ng customer dahil sa mga alagang sigbin ni Lucio. Pero ang isa pang tanong na pumasok sa utak ko ay ito. Sino yung batang babae at saan kumukuha si Lucio ng mga tao para maipakain sa sigbin? Buong gabi akong binagabag ng lahat ng nakita ko. Hindi ako nakatulog. Nagpatuloy lang ako sa pagtatrabaho. Malamang sasabihin niyo sa akin na dapat ay nireport ko sa pulis ang nangyari. Na dapat sinabi ko sa mga katrabaho ko. Pero hindi ko ginawa. Pulis ang kapatid ni Lucio at madalas namin silang makita na magkasama doon sa karinderya. Malamang ay alam ng kapatid niyang pulis lahat ng nangyayari sa basement na yon. Kahit pa magsumbong ako sa pulis ay wala rin. Kakampi niya ang mga otoridad at wala na akong magagawa doon. Hindi ko rin alam kung sino sa mga katrabaho ko ang mapagkakatiwalaan. Base sa mga naobserbahan ko,
ay loyal silang lahat kay Lucio. Dahil na rin sa kabataan nito. Alam ko walang maniniwala sa akin kahit pa sabihin ko lahat. Maniniwala lang sila kung sila mismo ang makakita sa mga sigbin. Pinilit kong maging normal ang mga kilos ko kapag nasa trabaho. Pero kapag dumadating si Lucio, hindi ko maiwasang titigan siya. May konting takot din akong nararamdaman kapag kinakausap niya ako. Ewan ko ba, takot akong mahalata niya na alam ko ang sikreto niya sa basement. Day off ko nun. Naglalakad-lakad ako sa barangay. Nakipagkwentuhan ako sa mga tao doon. At saka ko nalaman na marami raw palang mga pulubi sa barangay ang basta na lang nawawala. Madalas ay mga bata at matatanda na hindi kayang ipagtanggol ang sarili nila. Tinanong ko sila kung bakit walang naghahanap. Kasi raw wala namang pakialam ang mga tao sa kung anong mangyayari sa mga pulubi doon sa daan. Parang mas gusto pa nga raw nila na mawala lahat yon para mabawasan ang perwisyo sa kalsada. Kung mawala man sila, walang malulungkot o mag-aalala. Pulubi pala ang pinapakain ni Lucio sa mga sigbin na yon. At kaya hindi siya nauubusan ay dahil sobrang dami ng pulubi sa barangay namin. At kung mauubos man ito lahat, pwede siyang kumuha at mangidnap sa ibang lugar. Pero kahit mga pulubi lang ang kinakatay niya at pinapakain sa mga sigbin, hindi pa rin yun tama sa tingin ko. Birthday ko nang magpaalam ako kay Lucio na uuwi muna ako sa amin. Pinayagan niya naman ako. Binigyan niya pa nga ako ng ekstrang pera para may panghanda raw ako sa bahay. Konti lang ang inimbita ko. Mga kaibigan at pamilya lang. Sunod na araw kinuwento ko kay Papa lahat ng nakita ko. Yung sigbin, yung mga pulubi. Sabi niya puntahan ko raw si Carando na nakatira malapit lang sa may ilog. Dating albularyo daw ang lalaking yon at matutulungan daw niya ako. Pagdating ko doon naabutan ko si Carando na nagtatanim ng gulay sa lupa. Lumapit ako at sinabi na pinapunta ako ni Papa. Kailangan ko ng tulong. Pinapasok niya ako sa bahay. Puro mga santo at garapon ang nasa loob. Sabi ni Carando, mga gamot daw yon sa iba't ibang sakit. Kaya raw hindi pa siya nagkakasakit sa buong buhay niya. Yun ay dahil sa mga herbal na ginagawa niya. Umupo kami sa kawayang upuan at doon ko kinuwento ang lahat. Tahimik lang si Carando habang nakikinig. At nung matapos ako, sabi niya madali lang daw ang problema ko. Totoo raw na ang mga sigbin ay may dalang swerte sa mga amo nila. Lalo na kung hindi ito nagugutom. Yun ang kapangyarihan nila. Pero kung sakaling masaktan ito o kung anuman, ang tanging pagbabalingan nila ng galit ay ang amo nila na araw-araw na nagpapakain sa kanila. Ganoon daw ang ugali ng mga halimaw na ito. Kaya rin kahit silang mga albularyo ay takot mag-alaga nito dahil kilala ang mga sigbin sa pagpatay sa mga amo nila. Tinanong ko yung albularyo kung anong dapat kong gawin. Sunugin ko raw ang basement nung karinderya. Oras na masakta ng mga sigbin ng apoy, magwawala ang mga ito. Lalabas sa mga kulungan nila at saka aatakihin ang kanilang amo. Binigyan din ako ng kwintas ni Carando. Ang sabi niya pangontra daw yon. Hindi ako makikita ng mga sigbin. Oras na makawala nga sila sa hawla. Magbabayad na sana ako pero sabi niya, libre na lang niya ang kwintas para sa akin. May utang pa rin daw siya kay Papa na hindi pa niya nababayaran. Nagpasalamat ako at umalis na. Sumunod na araw ay bumalik na ako sa karinderya. Ilang araw ko ring pinlano ang gagawin. At nung naisip ko na oras na para isagawa ang plano, hindi ako natulog. Naghintay ako na sumapit ang hating gabi. Alam ko na mga bandang 12:00 pa umuwi si Lucio doon sa kwarto niya. Hinintay ko yung 12:00 at para makasiguro ay pinaabot ko pa ng mga 1:00 ang oras. Tsaka ako lumabas ng sarili kong kwarto. Wala nang katao-tao sa labas. Sobrang tahimik ng paligid.
Una kong pinuntahan ay yung bodega sa likod ng bahay. Alam kong doon nakalagay yung mga gasolina na ginagamit namin sa generator kapag walang kuryente. 2 galon ng gasolina ang dinala ko papunta sa may karinderya. May dala rin akong martilyo. Nakalock yung pinto kaya minartilyo ko. Sa ikalawang pukpok ko ay nawasak din naman. Pumasok ako at tumungo sa pinto ng basement. May lock din. Tulad ng ginawa ko sa unang pinto ay hinambalos ko rin ng martilyo. Bumaba ako. Binuksan ko yung mga ilaw. Nakita ko yung 4 na sigbin na nasa kulungan. Tulog silang lahat. Parang walang pakialam sa pagdating ko. Nakakatakot yung mga itsura nila. Habang naglalakad ay naaamoy ko pa rin yung lansa ng karning pinakain sa kanila. May tira pa ngang dugo sa sahig. Hindi gaanong nalinis. Pinuhos ko yung gasolina sa dingding ng basement. Paakyat doon mismo sa karinderya. Siniguro ko talaga sa mga kahoy na bahagi ko nilagay yung gasolina para mas madaling magliyab. Kumuha ako ng posporo at tsaka ko sinindihan. Sobrang bilis na tumakbo yung apoy mula sa kahoy na sahig ng karinderya paibaba sa basement. Tumakbo ako palabas at dumiretso sa kwarto na parang walang nangyari. Naamoy ko na yung sunog. Ilang saglit pa, may kumakatok na sa pinto. Pagbukas ko, isa sa mga katrabaho ko ang nandoon. Sabi niya may sunog daw sa karinderya. Kunwari nagulat ako, tapos sumunod ako sa labas. Lumiliyab na nga yung buong karinderya. Abot sa 2nd floor. Ang laki ng apoy. Buti na lang talaga at walang katabing bahay yung karinderya. Walang ibang madadamay. Umiiyak na lumabas si Lucio sa kwarto niya. Nagwawala. Sumisigaw siya. Yung mga alaga daw niya. Mamamatay ang mga alaga niya. Gusto niya sanang lumusong sa napakalaking apoy na yon. Pero pinigilan namin siya. Nagtawag na raw ng bumbero. Ang tanging magagawa na lang namin ay ang maghintay. Habang pinapanood namin yung sunog, bigla na lang naming narinig yung malalakas na ungol galing sa loob ng karinderya. Gumuho yung pader at lumitaw mula doon yung 4 na malalaking sigbin na nag-aapoy. Diretso sila sa direksyon namin. Pero hindi ako natakot. Alam ko kasi na isa lang naman ang punterya nila. Si Lucio, yung amo nila. Tumayo si Lucio at sinalubong yung mga alaga niya. Isa-isang sinakmal ng mga sigbin. Yung amo nilang ilang taon din na nag-alaga at nagpakain sa kanila. Pinanood naming lahat ang nangyari. Kinakain nung mga malaasong halimaw si Lucio. Walang sino man ang gumalaw sa amin. Lahat kami tumayo lang doon. Hindi na gumagalaw si Lucio nung matumba sa ibabaw niya yung mga sigbin. Nanghihina na ang mga ito dahil sa apoy. Natupok yung katawan nila at sobrang bilis na naging abo. Nagkatinginan kaming mga magkakasama doon. Alam kong hindi nila alam kung anong nangyari. Pero ako, alam na alam ko. Dumating yung mga bumbero. Kalahating oras ang lumipas. Naapula rin naman agad yung apoy ng sobrang bilis. Kinabukasan lahat kaming nandoon ay umuwi na rin sa kanya-kanya naming bahay. Umuwi na ako sa amin. Sinalubong ako ni Papa at tinanong nila kung nagawa ko raw ba ang dapat kong gawin. Sabi ko oo. Hanggang ngayon hindi ko pa rin pinagsisisihan yung mga nagawa ko. Sa tingin ko tama lang ang naging desisyon ko. Masamang tao si Lucio. Kahit pa mga pulubi lang ang binibiktima niya ay tao pa rin ang mga yon. Nararapat lang sa kanya ang mga nangyari. Pati sa mga alaga niyang sigbin. Nagpasalamat din ako kay Karando. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi ko maiisip na gawin yun. Naging mabuti naman si Lucio sa amin. Aminado ako dun. Pero kahit anong kabutihan pa ang ipakita niya, napakasama pa rin ng lihim na itinago niya. Sir Neb, bumabati po ako sa inyo ng isang magandang araw.
Ako nga pala si Nelbert. Ang kwentong aking ibabahagi ay karanasan naming mag-asawa noong kami ay nagsisimula pa lang sa maliit naming karinderya business. Taong 1998 noong kami ni Melba ay umuwi mula sa Saudi, kung saan 6 na taon kaming nakipagsapalaran. Napagpasyahan namin na wag munang bumalik sa bansang Arabyano at magtayo na lang ng negosyong karinderya dito sa atin. Total naman ay parehong sa restaurant ang naging trabaho namin doon. Ang naisip pa namin ay maglalagay rin kami ng mga putahe na natikman namin sa Saudi para naman may variety. Usong-uso noon yung mga nagpapa 5-6 na Bombay sa amin. Kaya naisip naming maglagay ng pagkaing Indiano para sa kanila. Siyempre pa, nag-boom yung karinderya namin. Medyo nilaanan din talaga namin ng may kalakihang puhunan yung business namin. Kaya expected namin na medyo may katagalan bago kami makabawi. Kaya lang ay hindi namin alam kung saan kami nagkamali ni Melba. Sa umpisa lang pala malakas yung karinderya namin. Bukod doon ay nabigla yata kami na kumuha agad ng ilang tauhan. 2 kusinero at 3 serbidor. Medyo masakit sa bulsa na magpasweldo gayong nagbabawi pa lang ng puhunan. Siguro isama na rin sa factors yung lugar na napili namin. Daanan man siya ng tao pero wala kaming malaking parking space. Hindi rin gaano malapit sa matataong lugar, kagaya ng school o pamilihan. Dadayuhin pa talaga. Masakit man sa amin ni Melba ay kinailangan naming pagbakasyonin muna yung ilan sa mga tauhan namin. Total naman sa konti ng dumarating na customers, kayang-kaya na naming kumilos kahit kaming 2 lang at 1 kusinero. Hindi namin balak alisin yung 2 kusinero. Ang offer namin sa kanila ay alternate ang pagpasok nila. Pero umayaw na yung isa, kaya iisa na lang yung natira. Sa awa naman ng Diyos ay nakakabenta pa rin kami kahit papano. Kaya lang ay talagang malas yata kaming mag-asawa sa negosyo. Kukunti na lang nga yung ulam namin at tuluyan na naming inalis yung Indian food. Napapanisan naman kami ng paninda. Sa araw-araw ay hindi pwedeng walang mapapanis. Nakakahiya pa dahil minsan ay customer pa yung nakakapansin. Ewan ko ba kung dahil sa mga panis na putahe kaya dinagsa kami ng langaw at mga daga. Yung konti tuloy naming customer lalong kumonti dahil nasasabihan na kaming dugyot gawa ng mga daga at langaw. Kalaunan ay nagkusa na lang na magpaalam yung kusinero namin. Dahil kahit siya ay nawawalan na ng pag-asa sa katayuan ng karinderya namin. Tuloy ay kaming 2 na lang ni Melba ang gumawa ng lahat. Sinusubukan pa rin namin kahit parang wala na talaga. Ang nasa isip na lang namin noon ay mabawi man lang yung puhunan at makapag-ipon kahit konti. Maaga pa rin kaming gumigising at nag-aasikaso. 5 putahe na lang yung niluluto namin. At dahil dadalawa na lang nga kami sa karinderya, naging napakatahimik, lalo na tuwing madaling araw na naghahanda kami ng paninda. Noong una akala ko ay may nanonood lang ng pelikula sa malapit dahil may naririnig akong mga bulong. Yun bang parang mga ugong ng dasal. May himig kasi at tiyempo, parang may nagtatambol pa. Kapag naman nilalabas ko ay hindi ko malaman kung saan nagmumula dahil lalong humihina. Kaya naisip ko, baka may bahay sa di kalayuan na nanonood ng pelikula at malakas yung volume noon. Narinig din nga raw ni Melba, kaya lang ay hinayaan na lang namin. At nasundan pa nga yung kakaibang ugong na yon. Madaling araw din yun na saglit kaming natahimik ni Melba. Sa pagkakataong yun, may kahalo ng kilabot sa aming pandinig dahil 2 beses na nga na nangyari. Hindi pa rin namin mahanap ang pinagmumulan ng mga ugong. Kaya para hindi namin yun marinig, ay nagsindi kami ng radyo at nakinig ng balita. Kinabukasan ng madaling araw, nakinig uli kami ni Melba sa paligid. Baka may ugong na naman at hindi nga kami nagkamali. Talagang meron na naman. Hindi namin alam kung matagal na yung mga tunog na yon na parang nagdarasal at hindi lang namin napapansin noon. Dahil nga sa may iba pa kaming kasama sa karinderya at nakakakwentuhan. Hindi na lang namin pinansin
Dahil hindi naman kami naaapektuhan ng kakaibang dasal na yon. Maliban sa nangingilabot kaming mag-asawa kapag naririnig namin yon. Basta kapag magluluto na kami tuwing madaling araw ay nagsisindi kami ng radyo para yun ang ingay na mamayani sa pandinig namin. Hindi sumagi sa isipan namin na maaaring may nagri-ritual talaga sa amin para mapabagsak kami. Bukod pala sa aming dalawa ni Melba na nakakarinig ng mga ugong tuwing madaling araw, yung iilang customer namin na nagtsatsaga sa amin dahil mas binabaan namin yung halaga ng mga ulam ay may nararanasan ding kababalaghan. May nagsasabi na minsan daw parang ang sikip sa karinderya dahil parang maraming tao kahit na wala pang 10 ang kumakain. May mga sumasagi raw sa upuan ng customer. Pero kapag tinignan nila, wala namang nagdaraan sa likuran nila. Nakakagulat daw minsan dahil saktong humihigop sila ng mainit na sabaw kapag nananagi. Yung iba na siguro ay may third eye ay nakakakita raw talaga ng mga anino na nakapanood sa mga kumakain. Kaya raw hindi na bumabalik yung ibang customer ay hindi dahil sa pangit ang kalidad ng pagkain, kundi dahil sa mga nararanasan nilang kababalaghan sa aming kainan. May nakakarinig din daw kasi ng mga nakakapangilabot na bulong na parang nagre-ritual. Kagaya siguro ng naririnig namin ni Melba tuwing madaling araw. Ang hindi namin malilimutan na kwento ng aming customer ay noong may 2 babae na hindi natapos ang kanilang kinakain. Dali-dali silang nagbayad at nagmamadaling umalis. Sa desperasyon namin ni Melba ay hinabol namin sila at tinanong kung anong problema. Kung hindi ba nila nagustuhan yung pagkain namin o serbisyo. Siguro naawa na sila sa amin. Kaya pinagbigyan naman kami at sinabi kung ano ang dahilan ng biglaan nilang pag-alis. Masarap naman daw yung pagkain at hindi gaya sa ibang karinderya na napuntahan nila na halatang tinipid ang luto. Kaya lang, ang hindi nila matagalan ay para daw silang nasa haunted house. Ipabless daw namin yung karinderya o lumipat kami ng pwesto dahil may bumubulong sa kanila na umalis daw sila doon. Wala naman daw sixth sense yung 2 babae na yon. Pero grabe ang kilabot nila sa aming kainan. Hindi raw sana nila papansinin yung umuusog na upuan doon sa may gilid kahit walang nakaupo. Dahil baka hangin lang na gawa ng electric fan. Kaya lang ay may kasama na nga raw bulong ang hangin at pinapaalis sila. Balak pa raw sana nilang ipabalot yung tira nilang pagkain. Pero napatayo sila sa takot nung muli na naman nilang marinig na pinapaalis na sila. At sa pagkakataong yun ay mas malakas na. Litong-lito na kami noon. Unti-unti nang nagsisink in sa aming isipan na yung pagkalugi namin ay hindi nagkataon lang, kundi dahil sa mga hiwaga ng lugar na kinaroroonan namin. Kaya lang ay pinabless muna naman talaga namin yung karinderya bago yun binuksan. Noon ngang pinagagawa pa lang namin yun ay nagpakatay pa kami ng manok at pinaduguan yung mga pundasyon bilang alay. Pero kung kinakailangan na magpabendisyon uli kami para lang mawala yung kung anumang kababalaghan na nadarama ng mga customer na siya naming hinihinalang dahilan ng pagkalugi namin, ay handa naman naming gawin yon. Ang kaso ay nagkaroon kami ng panibagong problema. Pinabarangay kami ng ilang customer dahil sumakit yung tiyan nila sa pagkain namin. Hindi kami makatanggi dahil sa iilan na nga lang ang kumakain sa amin at yung mga nagreklamo nga ay kabilang sa mga yon. 3 katao yun na binayaran namin ng medical expenses, kaya panibagong dagok na naman sa amin. Hindi namin maasikaso yung pagpapablessing o pagpapatawas man lang dahil said na talaga kami. Kumalat pa yung issue na haunted nga yung kainan namin at nagkaka-food poison pa. May mga malisyosong issue pa na kumalat na kaya may nagpaparamdam sa aming kainan ay dahil karne ng tao ang hinahain namin. Ewan ko ba sa mga tao, lugmok na nga kami ay nagdaragdag pa ng ikababaon namin. Kamalasan pa ay sumabay ang issue ng aming karinderya
sa sikat na issue noong isang lugawan sa May Kawayan, Bulacan. Yun bang ang sahog daw ay bituka ng tao na galing sa punerarya. Nadamay pa nga kami at minsan ay napagkakamalan na ang karinderya namin ang tinutukoy doon. Sir Neb, banggitin ko lang uli na ex-abroad kami ng asawa ko. May ipon kami dahil 6 na taon din kami roon. Pero dahil sa sunod-sunod na malas sa negosyo, ay dumating na sa puntong patong-patong na yung utang namin. Wala pang 1 taon ay baon na kami. Yung mga Bombay na dati naming customer sa chicken biryani ay naging maniningil namin. At yung karinderya na tangi naming pinagkukunan ng pera ay pinasasara pa ng sanitation dahil sa food poisoning issue na nadagdagan pa ng mga daga at langaw na nakita nila nung sila ay bumisita. Wala na kaming nagawa, Sir Neb. Naisip na lang namin ni Melba na baka talagang hindi sa pagkakarinderya ang swerte namin. Naghalo na kasi yung kababalaghan sa lugar namin at ang katotohanan na dinadaga kami. Talagang magsasara ang karinderya namin kahit walang pagpaparamdam dahil nga sa problema ng kalinisan na hindi namin masolusyonan. Hindi naman kami mga dugyot na tao, pero ewan ba, gawa nga siguro ng mga panis na ulam kaya kami pinupuntahan ng mga daga. Pero bago kami maglinis ng karinderya para tuluyang magsara, ay may kinausap kaming albularyo para sana malaman namin kung anong klaseng espiritu ba ang nanggugulo sa mga customer namin at bakit may mga naririnig kaming mga bulong. Laking gulat talaga namin ni Melba nung malaman namin na may nag-iwan pala ng sumpa sa amin. Ayon sa pagbabasa ng albularyo ay makakabawi naman daw sana kami sa pagkalugi dahil binabalikan ng mga tao yung pagkain namin. Kaya lang ay meron daw nagtanim ng matinding galit sa aming mag-asawa at ang tinarget nito ay yung negosyo namin. Gusto raw talaga kaming pabagsakin at tuluyang ipasara yung karinderya namin. Ang mga peste raw ay walang kinalaman sa kalinisan ng kainan namin. Padala raw yun nang nagsumpa sa amin para pandirian ng mga tao yung mga pagkain namin. At ang mga bulong na naririnig namin ay ang ritual na ginawa para bigyang bisa ang sumpa. Hindi namin alam kung kanino ba kami nagkaroon ng matinding atraso at kailangan pa talagang punteryahin yung kabuhayan namin. Tinanong namin yung albularyo kung malalaman ba niya kung sino ang may matinding galit sa amin. Pero ang sabi niya ay kami ang nakakaalam noon dahil kami ang nagkasala roon sa tao. Halos mapaiyak si Melba dahil wala kaming maalala na nakaaway o nakasamaan ng loob. Maayos naman kaming nakisama sa ibang tao, lalo na noong nasa Saudi kami. Siyempre dayo kami dun. Naisip ko na lang na baka inggit ang dahilan ng nagagalit sa aming mag-asawa dahil nakapagsimula kami ng isang negosyo. Pero ayon sa albularyo ay hindi inggit ang nakikita niya sa mga mata ng taong nagsumpa sa amin, kundi galit talaga. Tinanong namin yung albularyo kung madedescribe niya sa amin yung itsura ng taong yon dahil sabi naman niya ay nakikita niya ang galit sa mga mata noon. Kaso ay hindi raw dahil mga mata lang talaga niya ang nakikita niya. Masayang masaya raw ang taong yon nang tuluyan ng magsara ang karinderya. Wala na kaming nagawa kundi tanggapin ang nangyari. Inisip na lang namin na at least makakabawi pa naman kami kahit papano. Dahil hindi ang kalusugan namin at buhay ang pinunterya ng sino mang may galit na yon sa amin. Nakakalungkot at nakakagalit. Gusto nga sana ni Melba noon ay humanap ng mas mahusay na albularyo at mangkukulam para makaganti sa ng agrabyado sa amin. Kaso ay baon na nga kami sa utang. Wala kaming perang pambayad sa ganoon. Isa pa kako, hindi natutulog ang Diyos. Alam niya kung sino ang nakikipagtulungan sa kalaban. Inayos na nga lang namin yung mga gamit sa karinderya at pinaglalagay sa kahon. Ginabi na kami sa paglilinis at noong madilim na ay nagmamadali na kami ni Melba.
Hindi kasi kami mapalagay sa loob ng karinderya. Nagtataasan yung mga balahibo namin. Parang kung anumang klase ng espiritu at sumpa ang nilagay roon ay mas lumakas yun ng gabing yun. Parang alam na alam nito na nagtagumpay sila sa masama nilang balak. Sinalansan ko yung mga kaserola ayon sa pagkakasunod-sunod ng laki nila para isang buhatan na lang. Natataranta ako dahil habang ginagawa ko yun ay may nararamdaman akong presensya sa likod ko. Bukod doon ay yung pinagpatong-patong kong mga kaserola ay uga ng uga. Para bang may gumagalaw doon. Tinatagan ko yung sarili ko at sinabi kong aalis na nga kami, tagumpay na kayo. Bigla ay parang may humampas sa likod ko dahil napasubsob talaga ako sa patungan ng mga kaserola. Nadaganan pa ako ng naglalakihan at mabibigat na kaldero. Nadamay pa at natanggal yung paa ng plastik na mesa na pinagpapatungan ng ilang plato. Nagkandabasag tuloy yung mga yon. Napapasok si Melba sa kusina dahil sa ingay at sinakluluhan ako. Sinabi ko sa kanya ang nangyari. Kaya sabi niya ay kailangan na naming magbadali na matapos o kaya ay ipagpabukas na lang namin ang paglilinis. Sabi kasi niya ay hindi rin siya makatagal sa loob. Kaya roon siya sa labas naglilinis. Pero habang hinahawi namin yung mga nabasag na plato ay may napansin kaming guhit doon sa sahig na natatakpan ng linoleum. Bago pa naman yung linoleum sa kusina, pero dahil sa paghahakot namin at pag-uusog ng ilang kagamitan ay nakayod yun at may napunit na bahagi. Yung doon nga sa napunit ay may nakita kaming parang guhit na itim doon sa sahig na wala naman doon nung ipatayo namin yung karinderya. Hindi man kami nagkibuan ni Melba sa pagkakita roon, parang iisa naman ang nasa isipan namin. May kaba at pagkalito dahil ang naisip agad namin ay yung sumpa. Ako yung nag-alis ng linoleum at nakita namin ang isang pabilog na drawing. Nasa 2 talampakan ng laki. May kakaibang simbolo. Nung makita namin yun ay biglang lumamig ang temperatura sa loob ng karinderya. Nagpakiramdaman lang kami ni Melba. Maya-maya ay nakarinig kami na parang may sumisipol mula sa pader sa likod ng kusina. Dahan-dahan pa akong tumayo noon. Si Melba parang nawalan na ng lakas dahil nakahawak na lang siya sa braso ko at akay ko rin siya sa pagtayo. Yung huni na nagmumula sa pader parang papasok na sa loob. Humigpit lang ang kapit sa akin ni Melba at pati ako ay humigpit na lang din ang hawak sa kanya. Nung may makita kaming anino na parang sumuot sa ilalim ng pinto. Hindi namin malaman kung anong hugis yon dahil para siyang pabilog na magulo. Gumagalaw-galaw na hugis bilog na parang ginuhit ng bata. Nasa loob na ng kusina yung narinig naming huni. Napatingin kami sa kabuuan ng kusina at dahan-dahan akong umatras. Mangiyak-ngiyak na si Melba at paulit-ulit na bumubulong sa akin na umalis na raw kami. Oo lang ako ng oo sa mahina rin na boses. Talagang natatakot kaming dalawa. Hindi namin alam kung ano ba yung anino na lumusot sa ilalim ng pinto at bakit parang nakatayo lang yun sa harapan namin. Hindi ko alam kung pinanonood kami o ano. Maya-maya ay narinig na rin namin yung mga bulong na dasal na naririnig lang namin tuwing madaling araw. Mas malakas na sa pagkakataong yon at bilang isang Samareño ay naunawaan ko ang mga bulong dahil waray pala ang sinasabi sa bulong. Ang naaalala kong binubulong ay isang paghiling na huwag kaming titigilan ng malas hanggat hindi bumabagsak ang aming negosyo. Nagawin daw ang lahat ng posibleng paraan para maipasara ang karinderya at gumapang kami sa hirap. Doon ako biglang tinubuan ng lakas ng loob. Sumagot ako sa wikang waray din at ang sabi ko ay gumagapang na kami sa hirap at baon na sa utang. Bakit kailangan pa nila kaming takutin at paglaruan ng ganoon? Sabi ko pa ay
kung may malaking galit talaga sa amin ng taong nanggugulo, ay maanong kausapin kaming mag-asawa para maayos ang gusot. Hindi ganoon na magtatawag pa ng kampo ng kasamaan. Yung isa pang mesa na may nakapatong naman ng mga tirang gulay at ilang bote ng mga toyo ay biglang tumaob. Kahoy na mesa yon na matibay talaga, pero para yung sinikwat sa ilalim at pinataob. Napasigaw na lang si Melba at lalong sumiksik sa akin. Yung aninong nasa harapan namin ay parang palaki ng palaki at natatakpan na niya yung ilaw, kaya bahagya nang nagdidilim. Napaantanda na lang ako at kako kay Melba ay magdasal kami. Sabi ko mas malakas ang Diyos namin sa kung sino mang sinasamba ng kaaway namin. Kako ay kaya nilang alisin ang mga material na kayamanan namin, pero hindi nila maaalis ang pananampalataya namin sa Diyos at doon namin sila talo. Nagdarasal lang kami ni Melba habang umaatras. Hindi kami makapagmadali na makatakbo dahil baka pagtalikod namin ay kumilos yung anino at habulin kami. Wala talaga kaming masandalan noon kundi ang Panginoon lang. Pinipilit ko lang na magpakatatag para sa asawa ko, pero nanghihina rin ako sa takot. Kapag pala nasa nakakagimbal na sitwasyon ka, talagang ang Diyos ang una mong tatawagin kesa sumigaw ng saklolo. Pero sa ganoong kalagayan din ay totoong may mga taong nabablangko at nawawala ng kakayahang kumilos ng mabilis. Katulad ng mga napapanood natin sa pelikula na natitigilan na lang sa sobrang takot. Totoo pala yun. Nakakaparalisa at mahirap mag-isa. Pero sa kakaatras namin, biglang may hinablot na kung ano si Melba mula sa isang estante na hindi pa namin nalilinis. Bigla niya yung hinagis doon sa malaking anino at agad yung nawala. Lumiwanag uli yung kusina at bumalik sa normal yung malamig na temperatura. Nung tanungin ko si Melba kung ano yung binato niya sa anino, ay asin ang sinagot niya. Nagkaroon kami ng ideya na gamitin ang asin para maprotektahan ang aming sarili habang naglilinis sa karinderya. Naisip namin na tapusin na namin ang paglilipat doon kaysa maghintay pa kinabukasan. Mas mabilis kaming makakaalis doon ay mas mabuti. Nagpahinga lang kami saglit doon sa labas para din ikalma ang takot namin sa katatapos lang na pangyayari. Napag-usapan namin na kailangang mas tatagad namin ang aming pananampalataya dahil talagang sinusubok kami ng kaaway. Nagpatulong na lang din kami sa ilang kakilala na mag-ayos-ayos para mapabilis ang aming pag-alis. Nabanggit din namin sa kanila na may nangyaring kababalaghan ng gabing yon, kaya kung maaari ay tulungan nila kaming matapos kagad. Isa sa mga tumulong sa amin ay isang suking tricycle driver. Nagsuggest na maglagay kami ng bawang at asin sa aming mga bulsa bilang proteksyon. Pagpasok uli namin sa kusina at nang ituro ko yung bilog na drawing sa sahig, ay may nagsuggest na kayurin namin yon para matanggal at kuskusan ng asin. Baka raw kasi yun nga ang nagdadala ng malas at sumpa sa amin. Sa kalagitnaan ng paglilinis ay napapag-usapan nga ang tungkol sa drawing na sinasabing simbolo raw ng demonyo. Nagkaroon kami bigla ng clue kung sino ang maaaring gumawa noon at masama mang magbintang ay hinihinala namin na isa sa mga dati naming tauhan ang gumawa noon. Bakit hindi? Sila lang at kaming mag-asawa ang nakakapasok at nagtatagal sa kusina. Ang tanong na lang ay sino sa mga ito at bakit? May mga nagsabi na baka may nagalit sa amin noong magbawas kami ng tauhan dahil sa unti-unting pagkalugi. Hindi namin alam at hindi na rin namin inalam, pero panahon din naman ang nagsabi sa amin. Nagtiwala na lang kami na may balik talaga ang ganoong klase ng kasamaan sa kapwa. Dahil may mga tumulong sa amin, ay natapos din namin ang paglilinis bago tuluyang lumalim ang gabi. Yung mga gamit na nalinis namin ay pinabindisyonan muna namin sa pare bilang pag-iingat. Yung karinderya naman ay hinayaan muna naming nakasara.
Sumugal kaming muli ni Melba sa pagtitinda ng pagkain. Pero sa pagkakataong yun ay lutong ulam na lang sa harap ng bahay namin. Nag-apply ako sa isang hotel sa Maynila at swerteng natanggap naman. Naging mas malapit kami sa Diyos at araw-araw naming pinapanalangin na ilayo niya kami sa mata ng mga taong may masasamang budhi at hangarin. Kalaunan, bunga rin ng aming pagsisipag ay unti-unti kaming nakakabayad sa pagkakautang namin. Ang pwesto naman ng dati naming karinderya ay may nagka-interes na bumili at sa ngayon ay isa na yung auto shop. Wala naman kaming naririnig na may mga kababalaghan na nangyayari doon. Talagang sa amin lang nakafocus yung sumpa ng taong galit sa amin na sa ngayon ay natukoy na namin. Hindi ko na lang papangalanan bilang respeto na rin sa yumao. Namatay na kasi ang taong yon at bago raw siya namatay ay nagkandahirap-hirap muna nga sa buhay. Panandalian daw na nagkaroon ng negosyong bakery ang taong yon na umasenso rin at pumatok ng ilang taon. May nakapagsabi na may ginagawa raw ang tao na yon na hindi karaniwang ginagawa ng iba. Ewan ko kung totoo o chismis lang, pero tumatawag daw sa mga demonyo ang taong ito para humingi ng kung ano-anong pabor at malamang ay isa na roon ang pagsumpa sa amin. Kaya lang ay parang nakalimot daw ito sa kasunduan niya sa demonyo noong nakapag-asawa ng foreigner. Nanirahan daw sa ibang bansa ng ilang buwan pero umuwi rin dahil nagkahiwalay ang mga ito. Yung bakery business daw na iniwan nito ay tinangka muling buhayin pero hindi na pumatok. Nagkanda utang-utang din kagaya namin. Pagkatapos ay nalulung sa droga. Noong isang beses na lalangu-langu siya sa pinagbabawal na gamot, ay pinuntahan kami sa bahay namin para aminin na siya nga ang nagbigay ng sumpa sa amin dahil tinanggal namin siya sa trabaho. Hindi niya maunawaan ang kalagayan namin dahil hindi siya naniniwala na nauubusan kami ng pera. Ang tagal daw kasi namin sa abroad kaya imposibleng wala kaming ipon. Pinasundo na lang namin sa mga tanod para matapos na. Nung mawala na yung tama ng droga ay nahimasmasa ng taong yon at hindi na lumapit pa sa amin. Makaraan ng 2 taon ay namatay na nga ito dahil sa drug overdose. Donasyon pa ng konsehal ang kabaong niya dahil walang maipambili ang pamilya niya. Sabi ng ilang nakakakilala sa amin, yun na ang karma niya sa ginawa niya sa negosyo namin. Napakababaw, Sir Neb, dahil lang sa tinanggal namin siya. Which is valid naman kasi hindi na nga kumikita yung karinderya nun. Dahil lang dun, nagawa niya kaming perwisyuhin ng sobra. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Ako po si Romel. Bata pa lang po ako ay wala na akong pamilya. Pero hindi ko na lang po sasabihin kung anong nangyari. Basta namulat ako na kung kani-kaninong kamag-anak nakikitira. Ang sentro naman po ng gusto kong ikwento sa inyo ay hindi yung personal kong buhay, kundi yung naging kapitbahay namin na may-ari ng isang karinderyang pumatok sa lugar namin. Nung panahon na yon nasa poder ako ng Tito Ver ko. Pinsang buo siya ng nanay ko. Bale, katapat lang ng bahay niya yung karinderya. Sa kanya ako nakaramdam ng welcome talaga ako. Mula kasi nang mawalan ako ng trabaho ay siya yung nagtiyagang kumupkup sa akin. 18 na ako noon, pero 8 years old pa lang ako ay nagtatrabaho na ako sa bukid. Tapos sa palengke at kung saan-saan pa. Tuwing umaga naaabutan ko si Tito Ver na nagkakape sa balkonahe habang nagbabasa ng dyaryo. Tapos yung katapat naman naming karinderya ay nagsisimula na silang mag-ayos ng mga paninda nila. Sa pagkakatanda ko mga 6 o 7 AM pa lang yun. Tapos hanggang hapon may paninda sila. Hindi sila nauubusan ng lulutuin at hindi rin sila napapagod magluto. Kahit 3 lang naman sila sa pamilya. Isang nanay, tatay at anak nilang lalaki na parang kasing edad ko lang. Tingin ko ang weird ng pamilyang yon kasi madalang ko lang silang makitang magsalita. Parang kahit silang 3 hindi nag-uusap.
Basta yung atensyon nila laging nakatuon sa ginagawa nilang pagluluto at pagsaserve sa mga customer nila. Kaya naitanong ko kay Tito kung bakit ganun yung pamilyang yun. Sabi naman ni Tito, nasanay na sila sa pamilyang Cortez. Mga 1 taon at kalahati na raw ang nakakalipas mula nang dumating ang pamilya sa lugar nila. Tapos makalipas lang siguro ang mga 2 buwan ay nagbukas na yon ang karinderya. Nung una hindi matao at nagsara ng araw yung karinderya ng mga yon. Pero hindi nagtagal, nagbukas ulit at mula nang magbukas ay doon na raw pumatok. Sabi pa ni Tito, ni minsan daw ay hindi siya bumili roon. Kasi isang beses ay nakita niya mismo nung isang taong grasa ang inakay nung anak papasok sa karinderya nila hanggang doon sa loob ng kusina. Tapos mula raw noon ay hindi na niya nakita yung taong grasa na yun. Ang duda raw niya ay baka kinarne ng pamilya yung taong grasa at siyang binebenta sa karinderya. Baka nga raw aswang ang pamilyang yun. Kaya hanggat maaari ay iwasan ko raw ang mga yon. Natawa ako sa sinabi ni Tito. Para yun lang eh. Para pinapasok lang sa loob ng bahay. Malay ba niya kung pinakain lang sa kusina? Baka kaya doon sa kusina pinakain ay para hindi makita ng mga customer. At baka pandirian pati karinderya nila. Baka rin hindi lang niya nakitang lumabas. Pero hindi natawa si Tito sa sinabi ko. Basta malakas daw ang kutob niya na may tinatago ang pamilyang yon sa mga tao. Dagdag pa ni Tito, mula nang dumating ang pamilyang yan sa lugar nila, wala na raw siyang nakitang nagpapagala-galang mga taong grasa. Hindi gaya dati na laging may napapadaan. Minsan nga pinagkakatuwaan pa ng mga bata sa kalye. Hindi na ako tumawa. Sinarili ko na lang kasi baka magalit pa sa akin kapag pinagtawanan ko pa yung hinala niya. Pero para sa akin masyado lang sigurong malikot ang imahinasyon niya. Habang tumatagal ako noon sa bahay ng tiyuhin ko, ay hindi maiwasan na mapaisip din ako sa tuwing mapapatingin ako sa katapat naming karinderya. Ano kaya kung totoo yung sinasabi ni Tito? Napakatahimik at napakaseryoso lagi ng pamilyang yon. Yung tipong hindi mo pwedeng biruin kasi yung mga mukha nila parang laging may pinagdadaanan. Mabenta naman yung karinderya nila. Isang beses naisipan kong bumili ng ulam. Wala kasi si Tito nun, kaya hindi na ako nagluto. Ang pinili ko yung kaldereta raw. Kaya naman pala mabili yung karinderya nila ay dahil mura yung benta nila at pwede pang bumili ng kalahati. Hindi na nakakapagtaka na pati yung mga taga-kabilang baryo dayuin sila. Sinubukan kong kausapin yung lalaking anak kasi mukha namang magkaedad kami. Tinanong ko kung marunong ba siyang magbasketball. Laro ka ako kami sa court. Malapit lang dun sa karinderya nila. Tumingin lang sa akin tapos umiling. Tapos binalik na yung atensyon niya sa pagsasandok ng ulam. Kinuusap ko ulit. Sabi ko ano nga pala yung pangalan niya. Nagpakilala rin ako. Mahinang mahina lang yung sagot niya. Siya raw si Mon. Tinalikuran na niya ako nung binigay sa akin yung binili ko. Halatang umiiwas na makipag-usap. Nag-alala siguro na kung ano-ano pa ang itanong ko. Hindi ko tuloy masisi si Tito sa hinala niya. Napaka-weird naman talaga ng pamilyang yon. Kapag may ganong tindahan, 'di ba, dapat nga magiliw sila sa mga tao para mas lalo pang dumami yung customer. Pagdating ko sa bahay ay hindi ko muna kinain yung binili kong ulam. Sinalin ko sa tasa at sinuring mabuti yung karne. Mukha namang karne ng baboy. Nilasahan ko. Nagulat ako kasi masarap yung lasa kumpara sa mga natikman ko na kaldereta. Kaso lang, naisip ko bigla yung sinabi ni Tito at yung weird na kilos ng pamilya. Kaya nawalan ako ng gana na kainin pa yon kahit na nasarapan ako. Ang ginawa ko, pinakain ko na lang sa aso ni Tito. Tapos bumili ako ng chicharon at yun yung inulam ko. Lumalalim na yung gabi ay hindi pa nakakabalik yung tiyuhin ko. Kaya nag-alala ako. Hindi pa uso yung cellphone noon kaya wala akong magawa kundi maghintay. Ang sabi kasi ni Tito bago gumabi ay makakauwi na siya ng bahay. Ang pinuntahan lang naman niya ay yung birthday ng kumpare niya. Naisip ko baka napasarap sa inuman
Hindi tuloy ako mapakali. Okay lang sana kung doon siya makakatulog sa kumpare niya. Basta alam ko na okay lang siya roon. Kahit medyo natatakot akong mag-isang matulog sa bahay niya. Mga ilang minuto pa ang nakalipas ay nakarinig ako ng mga katok. Sunod-sunod na parang nagmamadaling mabuksan yung pinto. Pagbukas ko ay si Tito na nagmamadali ring isara yung pinto. Tinanong ko kung bakit siya natataranta. Ano bang nangyari kako? Sabi ni Tito, nakita raw niya si Mang Floro. Si Mang Floro yung tatay doon sa pamilya Cortez. Nakasalubong daw niya sa kakahuyan. May hawak na itak kaya nagtago raw siya dahil baka siya pa yung mabiktima. Nawala raw yung lasing niya sa takot. Pagtapat daw sa pinagtataguan niyang mga halaman, kitang-kita niya na umaamoy-amoy yung matanda. Siguro raw ay naaamoy siya kaya pinigil talaga niya yung paghinga. Takot na takot daw siya. Nung makalampas na si Mang Floro sa pwesto niya ay hindi muna siya tuminag dahil tsak na maaabutan siya kahit na tumakbo siya. Sa pagkakaalam kasi niya ay mabilis tumakbo ang mga aswang. Maliliksing kumilos kaya hinintay niya muna na makalayo pa ng konti. Nung hindi na niya matanaw ay tsaka siya dali-daling tumayo at kumaripas ng takbo. Sabi ko baka naman may pupuntahan lang o ano. Hindi naman siguro gagamitin yung itak para pumatay ng tao. Baka may ibang paggagamitan. Hindi ko nakumbinsi si Tito. Talagang naniniwala siya na aswang ang pamilya. Hindi tuloy ako makatulog noon sa kakaisip sa sinabi ni Tito. Pati ako nagdududa na rin. Mga bandang 11:00 na noon. Saan kaya talaga pumunta si Mang Floro? At saan niya gagamitin yung itak? Baka naman manghuhuli ng hayop sa gubat. Pero bakit umaamoy? Gawain ba yun ng normal na tao? Buti na lang at hindi niya naamoy ang tito ko. Kung hindi baka nabiktima siya. Ang dami tuloy naglalaro sa isip ko. Paano kaya kung tama si Tito sa hinala niya? Ibig sabihin may kapitbahay kaming aswang. Natatakot din ako sa isiping yon kaya pilit kong inaalis sa utak ko. Mula noon mas maaga nang nagkakape si Tito sa balkonahe niya. Kapag lumalabas na yung pamilya at nagsisimulang magbukas ng karinderya, pumapasok na agad si Tito sa bahay. Sinabihan din niya ako na wag nang dumisplay lagi sa balkonahe at baka sa susunod ay kami na raw ang targetin ng pamilyang yon. May binalita pa sa akin si Tito na kinabigla ko. Kanina raw nung hindi pa ako gising ay napadaan doon ang isa sa mga kumpare niya at nagkakwentuhan sila. Binalita raw sa kanya na may natagpo ang bangkay sa kakahuyan kagabi. Kinilabutan daw siya. Naisip agad niya na may kinalaman doon si Mang Floro dahil nakita nga raw niya na may dala itong itak nung gabi. Tinanong niya kung wakwak ba yung dibdib ng bangkay o wala na bang laman loob. Sabi naman daw ng kumpare niya ay hindi naman daw, pero buo pa rin yung paniniwala ni Tito na si Mang Floro nga ang may kagagawan nun. Malamang daw ay hindi lang nagtagumpay na kunin ang bangkay at dalhin sa kanila kasi baka may nakakita o anong nakapigil na gawin yon. Para mabigyang kasagutan na ang mga pagdududa ni Tito at pagdududa ko na rin dahil napapaisip na rin ako noon, ay nagplano ako. Sinabi ko kay Tito na sa naisip ko ay pwede naming mapatunayan kung aswang nga ba ang pamilya Cortez. Hindi ko pa man sinasabi kay Tito ang tumatakbo sa utak ko, kinontra agad niya. Sabi niya kalimutan ko na raw kung ano man ang binabalak ko dahil mahirap daw kalaban ng mga aswang. Mas makakabuti raw kung iiwas na lang kami sa lahat ng oras kahit na umaga pa yon. Dahil ayaw niyang balikan o gantihan kami ng aswang sa gabi. Baka raw ikapahamak lang namin ang pinaplano ko. Mukhang hindi ko siya makukumbinsi kaya hindi ko na lang siya sinali sa plano ko. Nung oras na nasa bukid na si Tito ay bumili ako ng asin. Paunti-unti lang muna ang bili ko. Nilalagay ko sa sako. Iniipon ko sa silid na tambakan niya ng mga lumang gamit. Bihira naman niyang pasukin yung silid na yon. Kapag may hinahanap lang siyang bagay.
Kaya sa isip ko ay hindi niya matutuklasan ang ginagawa kong lihim na pag-iimbak ng asin doon. Hindi kasi ako bumibili ng maramihan talaga dahil baka may makapansin sa akin. Baka yung pamilya Cortez pa ang makapansin. Kaya iningatan ko talaga na mabulilyaso ako. Nung nakarami na ako at halos mapuno na yung sako, ang sunod kong ginawa ay naghintay ako ng hating gabi. Pinilit ko talagang hindi makatulog kahit kinukulit na ako ng antok. Talagang pinaglabanan ko. Bumangon ako at nagtimpla ng kape. Tinapangan ko para magising pati kaluluwa ko. Chinek ko muna si Tito sa kwarto niya. Mukha namang nahihimbing na siya. Lumabas ako at maingat na chinek yung paligid. Napakatahimik. Tingin ko tulog na lahat ng kapitbahay namin. Pinakiramdaman ko rin ang bahay ng mga Cortez. Tahimik na tahimik rin. Nakapatay nga lahat ng ilaw nila. Kaya madilim sa banda nila. Maingat kong binuhat yung sako ng asin papunta sa gilid ng bahay nila. Gamit yung sirang tabo ay binudburan ko ng asin ang paligid ng bahay at karinderya. Magkarugtong kasi yun. Bahay nila at karinderya. Dahan-dahan lang yung mga kilos ko. Hindi maiwasan na kabahan ang todo dahil kapag nahuli nila ako, tsak na may kalalagyan ako. Nung mabudbud ko na lahat ng asin na laman ng sako, patakbo na akong bumalik sa bahay. Tuwang-tuwa ako na maayos kong naisagawa yung plano ko, kaya panatag akong nahiga. Pero hindi pa man ako nakakatulog ay narinig ko na kumulog. Napabalikwas ako ng bangon. Sa isip-isip ko, patay na kapag umulan. Masisira ng ulan yung plano ko. Lalabas sana ako para tignan ang kondisyon ng mga asin. Pero natigilan ako pagbukas ng pinto. Hindi ko natuloy buksan. Sumilip na lang ako sa bintana dahil nakita ko si Mang Floro at yung asawa niya na nasa labas ng bahay at tinitignan yung mga asin na nakapalibot sa kanila. Hindi ko marinig yung pinag-uusapan nila, pero nagtaka ako nung makita ko yung reaksyon sa mga mukha nila na parang hindi naman sila nag-alala. Parang hindi sila natakot. Katunayan ay tumalikod na sila at sinara yung pinto. Napaisip na naman tuloy ako kung totoo bang mga aswang sila. Kung aswang sila, bakit hindi man lang yata sila nabahala sa mga asin na nakapalibot sa bahay nila? Kung babasahin ko ang reaksyon ng mukha nila ay parang nagtaka lang sila. Siguro kaya sila lumabas ay narinig nila yung kaluskus ko. Pero mabuti na lang at hindi nila ako naabutan sa akto. Buti na lang din at hindi pa uso ang CCTV ng panahon na yon. Maya-maya pa ay bumuhos na nga yung ulan. Kinaumagahan ay tanghali na ako nagising. Malamig na raw yung almusal ko, sabi ni Tito. Pero wala naman akong ganang kumain nun. Nangalumbaba pa ako sa mesa. Nilapitan ako ni Tito at tinanong kung yun daw ba ang plano ko. Ang alin ka ako? Maang-maangan ako nun. Yun daw mga asin sa palibot ng bahay at karinderya ng mga Cortez. Ako raw siguro ang naglagay. Nagulat ako kung paano niya nalaman. Kaya pala paggising niya kaninang umaga ay naabutan niyang inaalis ng pamilya yung mga asin. Nilalagay sa malaking plastik. Napatayo ako sa pagkabigla. Sabi ko, hindi sila takot sa asin? Yun na nga rin daw ang pinagtataka niya. Kung aswang ang mga yun, dapat takot sila sa asin. Kung sa bagay, baka naman umeepekto lang sa kanila yun kapag nahahawakan nila o dumadampi sa balat nila. Mga nakagwantes naman daw nung inaalis yung mga asin. Pero napakadelikado raw ng ginawa ko. Huwag ko na raw uulitin. Tulad niyan, wala naman daw akong napatunayan. Iwasan na lang daw namin. Yan ang laging sinasabi ni Tito. Isang beses ay naimbitahan ako sa piyestahan ng isang kakilala. Dahil nainip na rin ako sa kakatambay sa bahay ni Tito, kaya nagpunta nga ako sa piyestahan para maglibang ng konti at magtanong-tanong na rin ng mapapasukang trabaho. Narinig kong usap-usapan ng matatanda doon na meron na naman daw gumagalang mga aswang. May nakakita raw. Sumabat ako sa usapan at tinanong kung ano ba yung itsura
itsura nung nakitang aswang. Sabi ay mukhang matanda na raw yung aswang. Matandang babae na mahaba ang buhok. Naisip ko kung mahaba ba yung buhok ni Aling Nena, yun ngang asawa ni Mang Floro. Hindi ko masigurado kasi laging nakapuso yun. Hindi ko pa nakitang nakalugay. Sa inuman ay naging topic din namin yung mga aswang. Dahil lasing na ako kaya kung ano-ano na ang nasasabi ko na hindi ko pinag-iisipan. Natanong ko sa mga kainuman ko kung sa tingin ba nila kapag ang isang karinderya ay nagbebenta ng karne ng tao, aswang na ba ang mga yon? May nagsabi na posible. Meron din namang nagsabi na pwede ring hindi. Baka may sakit daw sa mga pag-iisip. Parang psycho na mas gusto nilang magbenta ng karne ng tao para maging kakaiba ang karinderya nila. Kakaiba ang lasa at magugustuhan ng mga pihikan sa pagkain. Jackpot daw pag ganoon dahil hahanap-hanapin ang luto nila. Napatangu-tango ako at naisip kong baka nga hindi aswang ang pamilya Cortez kundi mga siraang ulo. Pumapatay sila ng tao para maging kakaiba ang karinderya nila. Napasarap yung kwentuhan namin at inuman kaya hindi ko namalayan yung oras. Alauna na pala ng madaling araw. Siguradong nag-aalala na sa akin ang tiyuhin ko. Kaya kahit hahapay-hapay ako ay nagpaalam na ako sa kanila at pinilit pa ring makauwi. Madadaanan ko yung kakahuyan bago makarating sa bahay namin kaya wala akong mapagpipilian. Pero dahil nga may tama na ako ng espiritu ng alak kaya matapang ako sa mga sandaling yon. Hindi ko inaalala na baka may makasalubong akong aswang tulad ng pinag-uusapan namin kanina. Pero bigla ay natigilan ako sa paglalakad. Naramdaman ko kasi na parang may sumusunod sa akin. Lumingon ako. Nakita kong parang may mabilis na nagtago sa likod ng puno. Lakas loob na minura ko. Sabi ko kung sino ka man, magpakita ka. Huwag kang duwag. Tapos panay ang labas ng mura sa bibig ko. Wala naman akong nakuhang tugon ni Kaluskos kaya nagpatuloy na ako sa paglalakad. Sa loob-loob ko ay nakaramdam na rin ako ng konting takot kaya binilisan ko na yung paglalakad. Natigilan uli ako nung makarinig na naman ako ng mga yabag sa likuran ko kaya lumingon uli ako. Hindi ko inaasahan na sa paglingon kong yon ay harap-harapan kong makikita ang nakakatakot na nilalang na yon. Itsurang tao pero mabalasik yung anyo. Matandang babae nga siya. Ang kaso hindi siya si Aling Nena. Matatalim yung mata niya na nakatitig sa akin. Tinignan ko agad yung kuko at tulad ng sinasabi ng iba ay mahahaba nga yung kuko niya. Napalunok ako tapos kumaripas na ng takbo. Sa pagtakbo ko ay napatid ako at nadapa. Nawala talaga yung lasing ko at naisip ko agad na yun na ang katapusan ko. Sa kamay pala ng aswang ako mamamatay. Pero bago pa mangyari yun ay narinig kong humiyaw ang aswang. Hindi naman ganoon kalakas pero tingin ko nasaktan siya. Kaya napalingon na naman ako. Pagtingin ko kaya pala ay may tumataga sa kanya. Si Mang Floro. Naguluhan ako. Nung mapabagsak niya yung matandang aswang ay pilit niyang isinilid sa sako. Tapos napatingin siya sa akin. At ang sabi ay bakit hindi ko raw siya tulungan. Nanginginig ako sa takot. Tinanong ko siya kung bakit kailangan isilid sa sako yung aswang. Huwag na raw akong magtanong. Basta wala raw dapat makaalam ng ginagawa namin. Sabi pa niya sa akin, alam niyang ako ang naglagay ng asin sa palibot ng bahay at ng karinderya nila dahil pinaghihinalaan ko sila na mga aswang. Ngayon nakita ko na raw ang totoo na siya mismo ang pumapatay ng mga aswang. Habang tinutulungan ko siya sa pagsilid ng aswang sa sako, may naglaro na naman sa utak ko. Lakas loob kong tinanong kung yun ba ang putahing niluluto nila, ang karne ng aswang. Saglit na nag-isip si Mang Floro. Siguro pinag-isipan niya muna kung sasabihin ba niya sa akin ang totoo o hindi. Ang sabi niya kahit anong gawin nila ay hindi mauubos ang mga aswang na yon at parami pa nga ng parami.
Kaya nagdesisyon ng pamilya nila na mula sa mga manunugis ng aswang na gawin ang bagay na yan. Ang pumatay ng mga aswang. At saka hindi na niya tinuloy ang sasabihin niya. Naisipan kong itanong yung tungkol sa taong grasa na kinuwento ni Tito. Nagbuntong hininga muna si Mang Floro bago niya sinabi na maraming aswang ang nagpapanggap na taong grasa. Isa na ang taong grasa na yon. Hindi lang yon, may mga nagpapanggap din na naliligaw, naghahanap ng mauupahan, mabait na tao at kung ano-ano pang klaseng pagpapanggap. Pero hindi raw makakalusot sa kanila ang mga yon. Kahit hindi niya sabihin sa akin ng direkta na karne ng aswang ang niluluto nila, ay tinanong ko pa rin kung bakit nila ginagawa yon. Bakit hindi na lang sila pumatay ng aswang? Bakit kailangan pang iluto? Tumitig si Mang Floro nang makahulugan sa mga mata ko at sabi, hindi ko na raw kailangan pakialaman ang mga bagay na hindi ko dapat inaalam. Binalaan niya ako na kung gusto ko ng tahimik na buhay ay manahimik daw ako at kalimutan ang nakita ko sa gabing yon. Hindi na ako nagsalita dahil sa totoo lang ay natatakot na ako sa kanya. Ang nangyari nung gabi ay hindi ko matiis na hindi sabihin kay Tito. Gulat na gulat siya at hindi makapaniwala. Tinanong ko siya kung anong dapat naming gawin. Ang sabi niya ay wala. Sa tingin daw niya ay seryoso ang banta sa akin ni Mang Floro. Ipagpasalamat ko na lang daw na natulungan niya ako. Kung hindi ay baka natagpuan na akong bangkay sa kakahuyan dahil nilapa na ako ng aswang. Tulad ng lagi niyang sinasabi ay iwasan na lang daw namin. Sa pagkakataong yon ay sinunod ko na si Tito. Talagang iniwasan ko na yung mga Cortez. Sa tuwing mapapatingin ako sa kanila ay nakikita ko yung kakaibang tingin nila sa akin. Para bang pinapaalala sa akin ang banta ni Mang Floro. Kaya napapayuko na lang ako. Hindi lang talaga ako matahimik na karne ng aswang ang binebenta nila sa mga tao. Gustong gusto ko nang isiwalat dahil kawawa yung mga nakakain. Pero sa takot ay hindi ko na magawa. Hanggang isang araw nagulat na lang ako. Nasarado na yung karinderya at dinedemolish pati yung bahay. Sabi ni Tito, yung may-ari ng lupa ang nagpasya dahil naibenta na yata yon sa iba. Yun daw ang narinig niyang usap-usapan sa labas. Maraming araw ang nanghihinayang dahil mawawala na yung karinderya. Pero hindi kami ni Tito. Ang totoo ay natuwa nga kami na mawawala na sila sa lugar namin. Kahit na sabihin nating nanunugis sila ng aswang. Para sa akin, hindi ko sila matuturing na mabubuting tao.